everyone, mga kapatid. Nandito na naman muli si Malo de los Santos para magbigay ng opinion po dito sa usapan po ni Ansing at ni Ma'am Inday Okray na sabi nga na napanood ko nga po yung kanyang na pinag-iisipan daw nilang mag-asawa na kung sasampaan ng kaso si Aling Ansing or Ate Ansing. Alam niyo po mga kapatid, ito yung opinion ko. Sa pagsampa ng kaso, hindi ganun kadali. Madaling sabihin, pero hindi basta-basta ganun kadali na ang pagsampa ng kaso. My own experience po mga kapatid kung nasan ako dati. Maraming nakakaalam ang tungkol po dito sa social media yung pagsasampa ng kaso. Pwede tayong magsampa ng kaso kung wala po tayong sinasabi sa sasampaan natin na kaso. Gaya na po dito sa usapin ni Ansing at ni Ma'am Inday Okray. Content creator po si Ma'am Inday Okray. Pinanonood ko po yung kanyang mga live stream. Marami po talaga doon na nasabi siya, no? Dahil content creator nga, yan ay hindi ko po yan inaalis. Dahil bilang isang content creator po talaga, gumagawa ng paraan para lang po panoorin tayo. Yung mga sinasabi niya about kay Ansing, mayroon po talaga. Kaya siguro si Ansing talagang nagagalit. Pero dapat yun ipinapaliwanag ng mga content creator. Sana wag ka nang magalit. Ganun po sana yon. Kaya ngayon po, sa sinabi nga daw na pinag-iisipan nilang mag-asawa na sasampaan ng kaso si Aling Ansing, I think kung wala kang nasabi, kasi hindi naman po basta-basta tatanggapin yan. Ahanap po ng mga ebidensya. Kailangan may mga ebidensya. Oo, sinabihan ka na ganon ka, kaya lahat din na pang-iinsulto ni Ansing sinabi din sa'yo, pero po napakababaw na ebidensya po yun. Hindi po basta-basta ganon, dahil titingnan din kung ano yung mga sinabi mo kay Ansing, di ba? Baka nga mas may si Ansing pa po yung matindi kung siya po yung magka-counter na reklamo kung sasampaan si Ansing ng kaso. Kasi alam niyo po mga kapatid, iyan ay naranasan na namin po kung nasaan kami noon. Kami ni Dr. Love, ako po, na talagang linait-lait ako, minura. Alam niyo po mga kapatid, sa kasong ito, kailangan may ebidensya ka. May magpapatunay. Dahil ako po sa amin ni Dr. Love talaga ginawa ko po yan. Nakapagbayad na po ako ng yung assistant na lalapit ka lang sa abogado, mayroon ka na kaagad na babayaran. Lalo na po kung tumutuloy-tuloy na yung kaso, di ba? At saka mayroon po madadamay. Halimbawa po, nagsampa ng kaso. Siyempre maghahanap po ng nagpapatunay or ganito, linait-light ako nito, ni ganito, kasama ko sina ganyan. Alam niyo po, kaya ako po, hindi na po dyan naniniwala sa kaso na yan dahil nandito tayo sa social media. Napakababaw po na ebidensya yung sinabi ni Ansing. Mas matindi po yung sinabi mo na babayaran ko po yung pagkatao mo. Kaya po dito po sa usapin na itong kaso na pinag-aaralan nga daw o pinag-iisipan kumaso, madali po kumaso. Basta may pira, pwede tayong kumuha ng lawyer. Pero isa lang po yan na napaka imposibleng mangyayari dahil nandito po tayo sa ibang bansa. Dahil po sa akin noon,
talagang hanggang ngayon naka-hold po yung kaso na yon. Anytime na pero 1 year, pag nitong 1 year na June, ayun no, June nga po na nangyari sa amin noon, kaya ano na rin yun, hindi na rin maano po yan ng abogado, yung parang itutuloy mo ang kaso, bubuksan mo, ay pag 1 year na po ay imposible na. Pero kung gusto mo talaga na maghanap, pero kami naman ni Dr. Love ay nakapagpatawaran na, umingi na rin kami ng sorry at okay na kami. At ito nga po yung mga naging aral ko sa sa social media, na hindi tayo basta-basta pong magsalita or makipag-away, dahil alam nyo po, mahirap po dito sa social media dahil nakikipagsagutan po tayo. Kaya hindi basta-basta ganun po tayo kakaso, kagaya nga po dito kay Ma'am Inday Ukray, na pinag-iisipan daw nilang mag-asawa na kasuhan si Anseng. Parehas po kayong nagkamali. Kahit sino po ang nagsasabi po, parehas nagkamali. At yung doon naman sa mga viewers na sasabi na ako daw po ay panatik kay Anseng, hindi po ako panatik kay Anseng. Nagre-reaction lang po ako kay Anseng ayon po sa mga nakikita ko o napapanood ko po. Yun lang po ako doon. At dito nga po, kahit sino po na tao, kahit tayo po galit na galit kay Anseng, inis na inis po tayo kay Anseng, pero sa wala tayo po ditong pinapanigan. Kung anong pagkakamali ni ni Ma'am Inday Ukray at ni Anseng, total si Anseng naman aminado na nagkamali siya. Si Ma'am Inday Ukray po, hindi natin narinig kung ano po yung talagang ang napanood ko lang po yung sinabi niya na pinag-iisipan po nilang mag-asawa na kasuhan si Aling Anseng. Ang yung kaso-kaso na yan, abala yan sa buhay. Dahil ako noon, pinauuwi po ako ng lawyer ko dahil ang mga kamag-anak ko po walang panahon dyan, at alam nyo naman ang magulang ko ay matatanda na rin, hindi kaya po na yan. Kaya nakahold lang yun. Pero anyway, na mahirap po, abala po, walang time, lalo na po kung nandito tayo sa ibang bansa, hindi uhusad po ang kaso. Tandaan nyo po yan. Kailangan bigyan nyo po yan ng time na sa tuwing, sabihin na natin, nakaprocess po ang kaso, sa tuwing po na may hearing. Alangan naman po ako, Manila, Manila, hindi tayo ganun kayaman para lang po pabalik-balik po ng Pilipinas para lang mag-attend ng hearing. Hindi po ako ganun. Kaya pinag-isipan ko munang mabuti kung ano talaga po ang dapat gawin, At naisip ko nga rin na nakipagsagutan din ako, kaya useless dahil sinabi ng tinatanong po ako ng lawyer, pinakita ko, ma'am, dito kasi sa social media may nasasabi tayo ng hindi maganda. Isa po yun sa mga kung ikaw man may ebidensya, yung matindi talaga noon na ebidensya ko po, yung ako'y minura-mura po talaga na wala akong alam, Doon ay talagang pasok talaga po yun sa kaso, Pero may madadamay po, kaya ako hindi ko po itinuloy. Yun po ang dahilan. Dito naman po kay Ma'am Inday Ukray, kung magkakaso po siya, ay titingnan din po yan, bago po yan uusad ang kaso, titingnan din po yan kung ano talaga ang sinimulaan. Dahil, di ba, sinabi ni Ate Anseng, nung nakita ka, ikaw pala po si Inday Ukray, yung nang insulto sa akin. Kaya alam niya na mayroon ka talagang mga nasasabi sa iyong vlog, Kasi alam niyo po, itong nangyari po kay Ma'am Inday Ukray at kay Aling Anseng, malaking aral po ito sa amin mga content creator. Hindi ko mo tayo
ay reactor, basta na lang natin pong pagsabihan ang tao, lalong-lalo na po kung isa lang po silang mahirap, sabihin na natin mahirap, lalaitin natin at para natin lalo natin ilulugmok ang isang tao. Mahirap po talaga ang mang-insulto ng tao. Marami ako nababasa sa mga comment section na ako daw paiba-iba ng sinasabi. Yes, paiba-iba po ako, nakadepende po yon sa aking rinireaksyonan. Ano po? Kasi po, nandito tayo sa social media bilang isang sponsor or content creator sa isang tao na sinusuportahan natin na charity vlogger like Daddy Frankie, na tayo po ay mayroong ugali na hindi po talaga maganda, na kung nagkukunwari tayo po ay mabait. Hindi po, pangit po tingnan sa mga viewers na tayo ay charity, tumutulong sa mga mahihirap, pero po tayo pala po ay mga plastic, magkukunwari, kung sa likod ng camera iba, kung sa harapan ng camera akala mo maamong santo, yung bang mga ganun po ang sa atin Kaya ayaw ko po yun gawin sa aking mga viewers. Kaya alam ng mga viewers na matagal nang nakapalo sa akin, alam nila kung sino si Malo de los Santos. Umiyak, tumawa, laitin, lahat po yan naging traidor, lahat ganun po. Alimango Queen, lahat po yan nasabi sa akin, po. Pero po, mga kapatid, tinanggap ko na ganun ang mga sinasabi nila. Sa totoo lang po, mga kapatid, ang Diyos na po ang gumawa kung po talaga si Malo de los Santos. Pinakita talaga ng Panginoon na si Malo de los Santos, yung mga sinasabi nilang traidor, tawag doon? Traidor, ako na lahat. Basta po, marami akong naranasan sa sarili ko po. Kaya po, masakit. Alam ko masakit. Kaya po ito, inihingatan ko po. Totoo lang po, iniingatan ko po, kahit ano pa man kayo, mahirap, mayaman, o ano pa man, hindi ko po kayang mang-insulto ng tao. Kaya sa mga viewers na nagsasabing mahal na mahal ko si Anseng, yung respeto lang po, bilang po kapatid ng beneficiary ni Daddy Frankie. Si Daddy Frankie dito, yung rinirespeto ko, tinitingnan ko, dahil kung ako po makipagsabayan dito kay Anseng, ano po lang ang sasabihin ni Daddy Frankie, di ba? May masasabi po talaga ang mga viewers. Marami akong nakikitang galit sila kina Nanay Anseng, pero galit sila doon sa panglalait at tatawaran ang pagkatao mo. O tatanungin o babayaran dahil wala po tayong karapatan ng bayad ng tao. No? Hindi natin sila pag-aari. Hindi natin si Nanay Anseng pang-aari. Ang mahalaga dito, respeto at lawakan natin ang ating mga isipan. Diba? Unawain, gaya ng pag-uunawa ni Daddy Frankie. Sabihin man natin, may nasabi nga si Anseng na hindi maganda kay Daddy Frankie, pero si Daddy Frankie po, malawak ang kanyang pang-uunawa. Alang-alang po kay Kuya Oliver, di ba? Dahil kung si Daddy Frankie po ay tumigil, hindi pinagpatuloy, ang laking bagay po yung nawala kay Kuya Oliver, di ba? Pero umanga pa rin ako kay Daddy Frankie. Grabe po ang paghanga ko kay Daddy Frankie. Super, super talaga. Saludo ako sa isang Daddy Frankie. Tunay ka talagang charity vlogger na talagang nasa puso. Di ba po?
Kaya hanggang dito na lang po mga kapatid at sana panoorin nyo, balik-balikan nyo po at tingnan nyo rin po, panoorin nyo po ang mga upload ni Inday Ukray para po may ideya po kayo, may alam po kayo sa mga nangyayari. Pero isipin nyo po, ay si Inday Ukray po ay content creator. May mga paraan na para mapanood nyo. Ako, naiintindihan ko po si Ma'am Inday Ukray, kaya lang po talaga doon po talaga sila nagkamali na dalawa. Dahil hindi sa ako'y nagagaling-galingan, yun po talaga ang dapat na gaya nga ni Ansing na minsan nasasabihan ko rin na tusong palaka. Talagang naiinis din tayo dahil sa inasal niya kay Daddy Frankie, yung mga inaasal niya. Nakakainis po talaga. Pero anong magagawa natin? 'Di ba? 'Yun ang ugali niya. Kaya nga sabi nga daw ng mga kapitbahay, kung tinawag daw ni Ansing at baka daw po nakitulungan na rin yung mabuti na lang. Dahil yun po yung mga sinasabi daw ng kapitbahay, pagtutulong-tulungan nila daw doon sa kanilang teritoryo. 'Di ba? Ay hindi rin maganda po 'yun. Na mangyayari nga po 'yun ng ganun. Kaya hanggang dito na lang, pasensya na lang kayo mga viewers dahil kung sinasabi nyong iba-iba po yung mga sinasabi ko, nakadepend po yan sa mga rinireaksyonan ko po. Marami pong salamat dahil po ay nababasa ko po talaga yung comment nyo sa akin. Ay, si Ansing nga, ako nga, Aling Ansing, may mga basher din. Yang pinagdaanan mo na yan, wala pa sa kalahati sa mga pinagdaanan ko. Kaya, yung mga pinagdaanan mo yan, gawin mo yan, experience, gawin mo yan sandata. Dahil ako ngayon naging malakas, matatag. Dati, kagad akong umiiyak. Ngayon, yun po yung ginamit ko na maging strong. Ang mga basher lang po yan. Hanggang doon lang. Hindi tayo nagkikita-kita. Nagkataon lang nagkita kayo ni Inday Ukray, di ba? Kaya hanggang dito na lang mga kapatid at sana po ay suportahan niyo po ako dahil isa rin kayong nakakatulong. Ayaan niyo po next time. Pag ako nagbigay, sasabihin ko ito para sa amin ng mga viewers dahil isa po kayong nakakatulong sa ating mga tinutulungan. Ano po? At lalong-lalo na po kay Daddy Frankie. Marami pong salamat. God bless you po. Sana po pagpalain kayo ng may kapal. At ito lang ang masasabi ko po. Please support Daddy Frankie at ang kanyang team. Aling Rochelle Vlog at syempre naman po, Malo del Santos po. Maraming salamat po sa mga sponsor na tunay na sponsor. Gaya na lang po ni Ma'am Divina Brown at Nikki Polo Creek sa aking inaanak. Marami pong salamat. Sabi nga naman, kapag may alam, huwag tayong magpaliling lang, di ba? Mabuhay tayo pong lahat. Ma'am Inday Ukray, pasensya na. Thank you. Sana po ay huwag kang magagalit sa akin dahil gaya mo rin akong content creator. Maraming salamat. We love you. Bye-bye.